So again, sa atong series about serving one another in love, first nga atong gisgutan is about the heart of a servant. Muna ang akong message. Una, then gifts given for the body. And then sunod, serving one another willingly. Muna ang atong gisgutan last Sunday. And today is all about serving without burnout. So makita lang sa screen, no? Nadan ha ang atong mensahe. Ug ang atong pasahe karon magbasa diha sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 10 ngadto sa 11. I know kung nagmahuna siguro mo nga nahumanan nila mo because we're studying recently kasudugan na human ang atong pagtuon sa book of 1 Peter. But let me refresh, let me share this message to you. Tungod kay ang akong emphasis is about serving the Lord without burnout. So mamanay atong lesson karon. So mag-focus ta ana sa ato ang message. If you have your Bible, please open it with me again in 1 Peter chapter 4 verses 10 and 11. Ingon ang puno sa Ginoo. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks oracles of God. Whoever serves as one who serves by the strength that God supplies. In order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever. Matampo naman. Our Father in heaven, we're so thankful and grateful that you have blessed us with all the spiritual blessings that we receive through our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Salamat, Lord, na aniya kami, worshiping you in spirit and in truth, na pinaagi kung subay gayon sa mong pulo. Busa, we humbly ask the Holy Spirit to guide us, to give us the knowledge and the wisdom that we need, so that the words of yours, O God, will penetrate in our hearts and our souls and our minds. Aron nga maghatag ang mga sa among pagserbisyo sa mga nag-usap, nga dili maluya, dili ma-discourage, dili ma-frustrate, dili ma-stress, because we know the principles that you have given to us through your word, the Bible. Lord, thank you and we honor you sa mga pagpadayon sa pagtuon karon in Jesus' name. Amen. Again, serving the Lord, serving one another without burnouts. Sa akong hitanaw kay kung magbisaya ta sa burnout, ang atong mahuna-huna na is kapoy, naluya, ni surrender, kanang nipahuway. So that's what we thought about mag-isgot of burnout. Na? Pero if we look at the meaning sa burnout, it is not just physically nga drained, but it also speaks to our emotion. Nga, emotionally, we are stressed, we are frustrated, nga, kanang prolonged stress and frustration, nga, mo'y maghatag na to o hunahuna nga, ahuway sa ko, di na to, surrender na ko. That's why muna, what we call today, kanang itong burnout. O, dili ni siya, sa ato pa, dili ni siya bago. No? Many workers, nakita na to nga, mayroon sila nga, step down kay kikapoy. No? Especially, kanang mga trabahante, mga magbubuhat nga, naginusara.
kanang iya tanan ba, siya wali, siya dojog, siya lead, kaya sugod pa, iya ba sa tanan trabaho, iya tanan. Wa pa'y kaabang, wa pa'y kauban, mga nga, mostly, ang tendency mo sa may tabo, ma-burn out ang sa katao because, again, physically, drain, then emotionally, stress siya kay siya na usa, iya tanaw na huna, iya tanang trabaho. Now, to avoid that, kanang panghitabo, nga sa atong pagserbisyo sa matag usa nga maabot sa point nga maingon na nga kapoy na mo. Sa atong pag-lead, natay mga leaders nga moingon ta nga mapahaway sa ko. Let's take this passage kaning 1 Peter chapter 4 verse 10 and 11 to remind us unsa day ang mga angay natong hunahuna when serving one another. Unsa mga prinsipyo nga angay natong kwaon diha sa atong pagpangalagan so that the burnouts will be avoided. No? Mo na ang atong focus o hinaot nga makuha nato again by God's grace through His Word aron magiya nato ni nga mga lagat nga malipayon o madasigon. First and foremost, una nga makita nato nga principle is we serve others from grace. Again, first principle nga makita nato to avoid burnouts is to serve others from grace. What does it mean? Atong tanawon ang puno sa Ginoo. Ingon ang puno sa Ginoo sa verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Now, before nato kuhaon ang verse, ato nang sabton pag-ayo that we receive that gift, it's because first we receive the grace. No? Walay usa ka Kristohanon nga nakadawat sa gasa kung wala niya una madawat ang grasya. Meaning, if we think of ourselves that we receive this gift, ato unang huna-hunaon, hinumduman, o ibutang sa atong utok, huna-huna, nga, before nilita po ang tanan, before we receive anything, first, we receive the grace of God. And from that grace, that is our basis of our service. Again, from that grace, the grace is our basis of our service. That's why, ang akong unang gihatag is, serve others from grace. And if we look at the meaning also of grace, is equivalent to the word gift. Diba? Gasa, kares, meaning gift, unmerited favor. Nadawat nimong nga butang, nga dili nimo deserving. And that's what we call gift. Nihatag ko nimo og regalo. Wa kay gibuhat. You're not deserving sa gift, pero itagaan ka na ko. So that's the word gift. Unmerited favor or nadawat na to kabutang bisag dili ta ang yan. So, first is that we should serve others from grace. And atong ibutang sa atong, if we look at the verse, unang point na makita na is, our gifts are received, not achieved. Uyo mo muna ko, anak. Nga ang gasa, nga nadawas sa matag usa, dili ni siya gasa tungod kay ako ni siya nakapot. Kundi gasa ni siya tungod kay adunay naghatag nako. No? Our gifts are received, not achieved. O ang example anang achieve is example kaning skills, kaning pagtudyo, drum, guitar, keyboard, bisan pangkanta, dili ni siya nga na one time nga
Naluwas ka, anad na dayon ka mo gitar. Anad na dayon ka mo drum. Anad na dayon ka mo lead. No. Ganun man, because skills nga gigamit sa pagtukar is achieve na siya. Praktisa na kada adlaw, agan ang uban buwan, ang uban tuig. Kasi practice ka na mo nasugay na to. Bisan karon. Naihatag ang atong leader bago, mapugos o practice. Ano man? Again, achieve. Skills are all achieved. No? Even sa tuang kuan, public speaking. Dili man tanan makahimo og pagsulti sa tubangan o daghang mga tao. Huwag nga naman, it takes practice to face crowds. No, magyawon. But, ang atong gasa, dili na siya achieve. Nadawat na to na, again, directly from the Holy Spirit. Ug nag-ingon ang pulo sa Ginoo, each of you, matag usa nato, should use whatever gift you have received. So, saan nga natong baton? Ang tanan nga naa nato, ang tanan nga natinhi, ang matag-usa nga natinhi, I do believe na kitang tanan nakadawat og gasa. And so, therefore, tungod kay kitang tanan nakadawat sa maong gasa, we should use that gift ngadto sa pagserbisyo sa uban. And that will come to my next point, that our gifts are not for ourselves, but for the benefits of others. Okay, so let's remember this. Nga sa atong pagpangalanggan sa maragusa, again, by God's grace, because we serve others from grace, nakadawat ta og gasa, o ikaduha atong hinumduman nga ang atong gasa nga nadawat dili na primarily para sa pagbabalingon. Ingon ang puno sa Ginoo, each of you should use whatever gift you have received to what? To yourself? No? Ingon siya, to serve others. Meaning, gitagaan ta sa Dios ug lahi-lahi nga gasa, just like the body, kay gihulagway mo kasaw sa kalawas. 1 Corinthians chapter 12, that Jesus is the head of the body, and the body, we have different parts of the body. And the different parts of the body serves for one another. For example, ang kamot, may muhungit sa bakbak. Ang tiil, mo'y mulakaw sa tibuok lawas. Ang lubot, mo'y mulingkod para sa lingkuranan. Meaning, we have different gifts. And that gift nga nakalain-lain na dapat sa iglesia, gamito na ito na for edification. Para sa kalambuan, para sa kanang kalampusan sa matagusa. For the growth of everyone. Muna nga, this is very important when serving nga atong hinumduman aron dili ta, again, to avoid burnout is we need to look unto the cross that Jesus died for us, and so that is our fuel. Mo na maghatag nato og kusog, mo na magpahinumdum nato nga namatay si Kristo para nato. And I receive this grace, and I receive the gift, whatever gifts you have right now, to serve also others. To avoid burnout. At hinumduman, nakadawat ka sa mga gasa, again, dili na para imo, kundi para na sa uban. Para na sa imong katapad karon. Para na sa imong kauban karon sa panimalay, kauban karon sa iglesia, o asa makadadto sa Ginoo para na kanila. No? Importante kayo masabtan na to.
That's why we serve others. Because God gave us this gift to serve others. Example. Kay kanang competitive nga heart. Sa mga workplace, competitive kayo ka. Sa imong businessman, ikaw ang leader. Sa imong community, ikaw may nagdala. So, kay accomplishment. But, nag-wonder ka, sa church, ikaw po ang nanguna pag-servisyo. No? Mawala ang atong ego, mawala atong pride. Dito muna nga, sa gawas, ingani ko, inganak ko, influensyado ko. But if you have the gift of service, kanang literal nga nag-serve, bisan pag unsa imong status sa gawas, magawas na imong gasa pag-servisyo sa iglesia. And we should use that gift. No? Maoy mangunay na ito tutlo sa Bible study. Pero wala kay ko, katulad ito Bible study, manager na sa iyahang trabaho. You see? Yan na ba? Nga, daghang mga tao nga, bisan kita, we have lahi matag estado sa kinabuhi. Pero diha sa iglesia, usa ang atong tungod. Pagservisyo sa atong isika, magtutuo. Ikaduha, serve others as faithful steward. Sa gingon po sa Ginoo. Each of you should use whatever gift you have received to serve others. Gingon po sa Ginoo. As faithful stewards of God's grace in its various forms. We are all stewards. God given us this gift, again, not for ourselves, but to serve others. Why? Because gipiya lang ka sa Ginoo. Mamalay Bisaya sa steward, no? Gipiya lang ka sa Ginoo. Gitugian lang ka sa Ginoo. That's medyo mababaw. Gitagaan ka sa Ginoo of opportunity to serve others. And God wants us to become a faithful stewards. Meaning, you're a steward, not the source. No? If na kay gift of giving, di ka maguna-una nga kanang ahong yung kwartatanan. No. Because you have the gift of giving, ay muna-una, I'm just a blessing, a channel of blessing ito sa uban. Diba? Kung na-kay gift of cook sa pagluto, sa pag-lead, galuto ka, maguna-una ka nga, tungod kay nagluto ko, okay, gihata niya sa Ginoo. Dili ni, gikan ako, dili ni ako'y kuhan nga, tungod kay maayo ko ito. But because God gave you that gift, and you're a steward of that gift. You're not the source of that gift. Mamaguna-una nga ako. I do this for myself, no. We do serve because God gave us the privilege to serve. Why? Because you're a steward. Kitang tanan, mga pinihalan sa Ginoo sa maong gasa. The question is, do you know your gift? Basta ko na yung akong pangutanan na ito. Lord, kung sa may gasa nga, gihatag yung ako. Aron makaservisyo ko sa akong kauban sa church. I-pray ko na ito. Let's pray for this. Pray for it. Nga, makahibaw ka kung unsa ang gasa nga gihatag sa Ginoo. No? Kay, lahi-lahi na tao gasa nga gihatag sa Ginoo. I-pray ka na.
Unya, kung makibaw na ka kung sa ang gasa nga gihatag sa Ginoo nimo, then practice, apply. Ngadto sa mga kauban sa church. Kung para nimo na kay gasa sa service, kanang manguna ka. Ikaw muna o sa mga bulaton. Kanang kay gasa sa pag-serve. Kung para nimo na kay gift sa teaching, mag-practice ka og tudlo. Mananayon ba na to? Tudlo og study, tudlo og small group, tudlo og dinaghan. Ano naman? Because you know yourself, ikaw mismo na kabaw that you have that gift. Again, you're a steward of that gift. Muna nga, kung unsa ang gasa nga gihatag sa Ginoo nimo karon, kung unsa ang conviction sa imong kasing-kasing una-una, nga mao ni ang gasa nga gihatag nimo karon, pray for it and then practice. Yan naman, you're a steward. Gipiyalan ka sa Ginoo ana na gasa. Ikaduha, you are not responsible for the outcomes, only for your faithfulness. Inyo lang pulo sa Ginoo, as faithful stewards of God's grace. Again, you're not responsible for your outcomes. Di ka mo guna-una nga wa may resulta. Manang kapoy, online ako. And again, mo na yung mga sa burnout. Kaya naman, ma-frustrate pa ka. Nakaibuhaton. Huwag musunod nimo. Wala, ma-stress ka, ma-frustrate ka, ma-burnout ka. So, to avoid that, remember this, ikaduha, you are not responsible for the outcomes. O sa may buha, God wants you only to be a faithful steward. Your faithfulness will come. Remember the parable of the talents? Isa naka-remember sa 5 talents, 2 talents, and 1 talent. Gitagaan sila, gipiyalan sila silang master. Kaya mula ka ako sa layong dapit. And then, unsa may commendation sa ilang master sa diha ang 5 talents na dubli na himong 10 talents. Ingon siya, well done, good and faithful servant. Now, take this that we're just a steward of God's talent, gift na dihatag niya nato. Again, kitang tanan, kung nahimo kang anak sa Diyos, nahimo kang Kristohanon, nakadawat ka og gasa. And you're a steward of that gift. Ikaduha, ang natong buhaton is, your responsibility is to use that gift. Don't mind for the outcome. Don't mind for the result. Ang pinaka-importante yung duman niya, imong gigamit ang imong gasa para sa katagusan. To avoid burnouts, to avoid frustration, to avoid nga maluya ka, don't mind for the result. Just mind your gift to be used to edify one another. Ikatulong, serve with God's strength. No? O sa itong una, serve others from grace. Ikaduha, serve others as faithful steward, because you are steward. Ikatulo, serve with God's strength. So, grabe, no? Siya rin ma-burn out ata. Nga, ang atong pagservisyo, dili man atong pamaling yung kusog, kundi gikan man sa Ginoo. Asa man ito makita ang puno sa Ginoo? Ingon ang puno sa Ginoo. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. So si Peter ani naghatag na siya ng example sa unsang paagi nato gamito ng atong gasa. Unya ninyo siya nga kung ang usan ninyo adunay gasa sa pagsulti sa pulong sa Ginoo, they should do so as one who speaks the very words of God. Pastors, elders, bishops, sa pa mga term na to sa church nga gigamit na to nga mao'y nagtudlo mga leaders o group leaders
Bible study leaders, sa padahang ang mga leaders na nagtudlo. If anyone speak, they should do so as one who speaks the very words of God. Meaning, ang pulong sa Ginoo, matay lain isulti. No? Dili atong testimony, dili ang atong kaagi, dili ang atong unsay mga istorya, kundi dili pulong sa Ginoo. But the second phrase, ingon na pulong sa Ginoo, if anyone serves, so it's literal na nag-serve siya, they should do so with the strength God provides. Meaning, kung nakita nimo, naglantaw ka, kung nakita ka sa pagalingon, nga nangalagad ka sa Ginoo, ngadto sa uban. Again, lahi-lahi ang tao, klase ang pagpangalagad. Na may uban, nangalagad, pinagis paghatag, pinagis pagsuporta, nangalagad, pinagis pag-lead, nangalagad mo yan pala. Nangalagad, pinagis sa pag-encourage, nangalagad mo yan pala. Nangalagad, pinagis sa pag-support, no? Prayer support, financial support, moral support, nangalagad mo yan pala. Ingon ang pulo sa Ginoo. If anyone serves, they should do so. Ato ning buhaton with the strength God provides. Meaning, ato makita danha tungod kay mo nag-ingos pulo sa Ginoo. God doesn't expect you to serve in your own strength. Why? Because we fail. Kung atong pagalingon kusog, magbase ang atong pagpangalagad sa kapasidad nato, we fail. Daghang distraction sa akong kinabuhi. Daghang mga negative thoughts maabot sa akong una-una. Wa pa gini kakahimo, pag-una-una na kang negative, paano? Di na kaganahan ng buhat. Why? That's reality. No? As human as we are, we have that weaknesses nga naa sa atong kinabuhi. And so, God is reminding us that when we serve others, when you practice, you give to serve others, you do it with the strength God will provide. Ayaw ako ang trabaho. Wala Bisaya. Ayaw ako kay kinig matag ako. Ako naman ang tanan. Wa may support nato. You do it with God's strength. Uni akong kapuyo na ka, namo sa panahon nga, siguro ganito ko ba na to, ikakapuy na. Kung ka na mo kagalingon, whose strength am I serving in? If you know yourself today, kung hikapoy ka, no? Kung nag-una ka nga, kapoy naman, pahuway sa ko, mulay los ako. Kung gibati ka karon og kapoy, sa imo bang pag-lead, sa imo bang pag-serve, sa imo bang pag-support, sa imo bang pag-pray, whatever, again, what kind of service nga imo gihatag, gi-render sa church, kung hikapoy ka, ask yourself, whose strength am I serving in? Ako, kapoy sa trabaho, siyempre, hago man, sa may wagi kapoy sa trabaho, di ba? Kapoy sa tangdalas sa trabaho, kaya lahi-lahi matag, diyato ba sa trabaho? Pero diha sa church, sa iglesia, diha sa pagserbisyo sa matang usa, lahi na po na nga, kusog na atong ginamit. No? And even sa atong workplace, kung nagtrabaho ta nga, inubanan sa kusog sa Ginoo, wala, mahimo niya po natin. Again, lahi-lahi tawag circumstances, but the point here is, kung maabot sa point nga, nata sa atong kaluyuhon, let's rely on God's strength. Hindi ta magsalig sa atong kaugalingon. Amen? To avoid burnout. Again, mo man yung pinaka-kuhan ko, mo na yung pinaka-crucial, na magunang-una, naging ka sa itong trabaho nga, ako tanan,
akong hago para mag-burn out. So let's rely on God's strength. Ikaapat, and the very important one, sa itong pagserbisyo sa matag usa, is to focus on God's glory, not your recognition. Ingat ang puno sa Ginoo. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides. So that, again, so that, that's the result, the end result. Nga nung mabuhat ani ini. Nga nung muservisyo ta ani. So that, in all things, God may be praised through Jesus Christ. Why do we serve? So that in all things, God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Meaning, nga sa atong pagserbisyo, ayaw una-una ang the ultimate purpose for service is God's glory. Ayaw una-una ang para ako ni, kung ano mo ba, para ma-recognize ko, no? Para ma-appreciate ko nga, yami ko, para maka-accomplish ko nga, yes, nakapot yun ako. No. If you do that for your own benefits or for you to be recognized, kung yawa bitaw pasalamat nimo, maluya na yun. Nakaihatag. Huwag mo pasalamat. Kaya huwag ka ma-recognize, huwag ma-announce. Mangluo na yun, hindi na manghatag. Yan naman. Again, you give, kaya kung naghatag ka, kaya nag-support ka, for God's glory. Not for you to be recognized. Mabitan ng uban, they choose, ang uban na nilitanan, pero ang uban, naghatag, may pastor, nakaihatag, pero ay nagsapa. They choose to be silent. They pasaba na sila naghatag. Well, kung mo nag-weakness mo, bitaw. Maka-weakness nga, mahadlo ka nga, mudak ko yung mga kuhan o ma-announce sa church, it's better to be silent. Mga na yung prinsipyo, di ba? Kung mahatag ka yung mong too, ayaw ibalo sa imong wala. So, example na kung ang atong pagservisyo nasa paghatag. Uban pa, kaya dili naman sa paghatag. Pag kanang physical na labor, physical na service, na ay gi-repair, na ay gi-trabaho sa church, na ay gi-himo nga voluntaryo sa church, you do it for God's glory. No? Not for your recognition. Why? Because burnout often comes when your identity is tied to success or people receive. Kana bitaw muhimo na kaani tungod kay gusto ba nga malipay mga tao nimo. Muhimo na kaani aron makita sa mga tao na you are successful. Just remember, we serve others for God's glory, to please God and not men. That's why this is very important. Sorry, naaman na rin sa kuwan. Una, the ultimate purpose is for service is for God's glory, not for personal achievement. Walang din nila nila. We serve others to please God. Na? Kalimot ko tuplok sa mga PowerPoint. Sorry. So, wala importante nga inumduman na to. Nga, nibuha kami,
Deserve ka sa matag usa for God's glory. So, what's our conclusion? Our gifts are not for ourselves, but for the benefits of others. Amen? Dili na barato, kundi para na sa kaayuhan sa iglesia, sa church. Ikaduha, service is an act of stewardship, showing that what we have is entrusted to us by God. Na kay gift, kanadawat, gitrust na nimo. You're a steward. Gipialam ka na, again, for the body, for the edification of the body. And lastly, all glory belongs to God. And everything we should do, we should point it back to Him. Because we serve from grace, we serve as faithful steward, we serve with God's strength, and lastly, we serve for God's glory. Let's pray. Thank you, O God. Salamat.